Dito sa What the F Podcast, walang murahan. Usapang facts lang. Sige, hanggat hindi pa nagagawa yung release, dito tayo. Lupa pong tinitirikan namin, gobyerno po talaga. Kaya hindi kami nagalilangan na umalis kasi hindi naman talaga sa amin. Kasi wala naman kami dapat ipaglaban dahil wala naman kami pinanghawak. Gobyerno po yun. Ako si Nika Hanopol. Ako si Blanche Angla. Reporters kami mula sa Vera Files na nag-participate sa massive project ng Internews Earth Journalism Network. Today, in this special episode of What the F Podcast, pag-uusapan natin ang present, past, at future ng Malolos Clark Railway Project. So, aalamin natin yung kwento sa likod ng pagbuo nito, yung mga proseso ng gobyerno, at iba pang mga dapat gawin para matapos na itong railway project. So, siguro establish muna natin yung basics dun sa project. Ano ba yung Malolos Clark Railway Project, Blanche? Okay, right. So, the Malolos Clark Railway Project, or yung MCRP in short, ay 53 kilometers yan. So, that's technically in the name itself going from Malolos up north to Clark, CIA, Clark International Airport. Yung Malolos Clark Railway Project, that's a part of the bigger project ng government that it's currently doing. Ito yung North-South Commuter Railway. Plano ng North-South Commuter Railway to connect niya yung Malolos-Clark. So that's the Malolos-Clark segment up north. Tapos yung Tutuban-Malolos, so yun yung gitna. And then yung Solius-Calamba segment, yun yung sa may bandang south. And dapat 2024 matatapos yung segment ng Malolos-Clark. But sabi sa datos ng DOTR, ng Department of Transportation, 28.97% pa lang yung natatapos sa construction, specifically sa bandang Angeles at San Fernando, Pampanga ng Malolos Clark. So, bakit nga ba nangyari to? No? Bakit less than 30% pa lang yung natatapos nila on that segment? Relocation kasi yung pinakamalaking hadlang sa paggawa ng MCRP. So, marami kasing homes along the Riles na kailangang i-relocate. So, sinumulan natin yung episode na to, diba? Sa boses ng dalawang babae, si Rochelle Luna. So, si Rochelle, isa siyang informal settler sa barangay Maimpis sa San Fernando, Pampanga. Umuupa siya sa bahay na masasagasaan ng Riles. At kinausap din natin si Veronica Pamintuan. Siya naman isang residente ng Northville 14 sa Barangay Kalulot at isa sa mga na-resettle na dahil sa Riles. Base sa datos ng National Housing Authority, ito yung government agency for providing people housing settlements, 2,448 yung mga pamilya along the Riles yung kailangan mailipat para mabigyan ng daan, ng clear na daan, yung paggawa or yung construction for the MCRP. 7 years na yung nakalipas mula nang aprobahan yung project ng MCRP. Pero halos 2,000 pa rin informal settler families yung hindi na-relocate sa Bulacan at Pampanga ng DOTR as the implementing agency and yung NHA. So bakit pa natin napiling mag-focus sa mga kwento nila? Ano ba yung mga kaiba tungkol sa mga ito? Una kasi ang reality talaga on the ground is binavalidate pa rin itong mga bilang ng apektadong pamilya ng MCRPs. Halimbawa na lang sa Malolos Local Government Unit, nakausap natin si Engineer Eugene Cruz ng City Planning and Development Office. At ang sabi nila sa atin, hindi kasya yung final. Maring madagdagan, maring mabawasan. Baka dun sa design nila, yung talaga magiging coverage, baka may na mga nadagdag na mga instruction na maapektuhan. Kaya magkakaroon rin ng revalidation ulit. In short, back to zero tayo. So sa paglabas natin, nakausap nga natin si Rochelle, diba, yung mga informal settlers. At actually, para sa kanila, hindi naman problema na ma-relocate. Hindi naman sila nagre-reklamo na papaalisin sila dahil sa Riles. Dahil nakikita nila yung magiging benefit ng Riles sa kabuuan ng Pilipinas. At hindi lang yun, syempre, meron din silang matatanggap na sarili nilang bahay at lupa mula sa local government. So, kumbaga, para sa mga nakausap nating mga informal settler families, walang problemang maalis sila at ma-relocate sa ibang bahagi ng city, ng Pampanga, or in other cases sa Bulacan.
Halimbawa na nga lang yung isa naming nakausap, si Veronica Pamintuan. 2015 pa nga sila sinensus doon sa bahay nila along the Riles sa Barangay Kibiawan, Pampanga. 5 years, gano'n. Medyo matagal po. Pero po yung pagproseso ng papel na mailipat dito sa bahay na to, mga ano lang, 1 year gano'n. Pagka July, in-award na rin sa amin. Na-relocate sila noong 2023. It's part of the 67 row houses na natapos that year. So, in-award yun sa kanila. And it was a big adjustment for her kasi Halos din na rin po kasi kami nasanay eh. Tulad po yung napunta kami rito, nahirapan po kami mag-adjust. Kasi ako lang po yung kaibiyawan dito, wala akong kilala. Tapos pag may sakit, wala akong matakbuhan. sabi niya mahirap ngang mailipat. Pero dahil yung paglilipat na yun ay in exchange dun sa finally, meron na silang sariling bahay. Ginawa niya yun. She took on that offer. Yan yung mga ibang kwento katulad ni Veronica. Si Rochelle naman, medyo iba siya, Blanche, di ba? Kasi siya, may layers yung pagka-affect niya ng MCRP. Hindi siya yung owner ng bahay na matatamaan ng MCRP. Nagre-renta lang sila. At kung sakasakali, pangatlong beses niya nang lilipat dahil wala silang bahay, wala silang sarili nilang lupa at bahay. So, ang ginawa ni Rochelle, nag-apela din siya noong 2022 sa San Fernando City Hall para mababilang siya dun sa Beneficiary Selection Awards and Arbitration Committee ng MCRP ng San Fernando. So, ito yung kasi may listahan sila ng mga pwedeng makatanggap ng pabahay mula sa gobyerno. At dahil siya, vendor lang siya, hindi siya nakasama dun sa unang listahan or sa yung tinatawag na BISA Act. So, ito yung sabi niya tungkol naman sa sitwasyon niya sa San Fernando. Yung pong pinalitan ko nagrenta dito, siya po yung napasok ng pangalan din dito as a renter. Kakalipat po namin 2019. Nung umalis po kami ng Purok 6, lumipat po kami ng libreng tirahan sa bukid. Sa may Marangli po. Nagkaroon po ng problema sa lupa. Kaya ngayon, alis kami din, humanap ulit kami ng upahan na bago. Dito kami napadpad sa Riles. Baka meron kasi na curious. So, bakit kailangan i-relocate yung mga informal settler families? For these infrastructure projects kasi, tulad ng MCRP, nakalagay doon na kailangan talagang i-relocate whether you have a title or not. Whether you have a residential structure, bahay, sa'yo, nitirahan mo, or meron kang business along the Riles. So, kailangan kang hanapan ng lugar or i-compensate ng gobyerno para doon sa mawawalang structure sa'yo. Kasi merong nakalaang mga pera and merong nakalaang procedures for that. So, hindi naman pwede dahil may project ang gobyerno, sige, bulldoze na natin lahat. Sagasaan natin lahat ng structures dyan kasi dapat may Riles. Paano ba tayo umabot dito, Blanche? Bakit may mga ganitong kwento tungkol katulad ni na Veronica at saka ni Rochelle na medyo natagalan yung proseso at natatagalan pa hanggang ngayon yung pag-relocate sa kanila? Introducing the Dream Plan, a doable, long-term integrated transport infrastructure development for Mega Manila. So kasama nga sa Dream Plan ng Japan International Cooperation Agency or JICA, yung North-South Commuter Railway na magkokonekta nga sa Clark, Metro Manila, and then Region 4, specifically Laguna. And they call this region the Greater Capital Region. Noong 2016 kasi nagpagawa yung Duterte administration ng feasibility study sa Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation. And they said, sige kayo gumawa ng feasibility study namin para mapondohan yung Malolos Clark. Dito kasi sa Philippines, yung procedure natin ay hindi ka naman pwedeng magkaroon ng project or ng big ticket project like the Malolos Clark Railway kung hindi yan inaral muna. So essentially, they said, can you please study this? Pero merong condition. Target kasi nila na matapos yung Malolos Clark segment during the term of former President Duterte. So, with that... Build, diba? Build program. So, with that, yung ginawa ng joint ay nalimit yung feasibility study nila sa information gathering and surveys. And hindi nasama doon yung pag-assess ng environmental and social impacts ng magiging project or yung MCRP. Pag makikita nyo yung criteria ng joint, kasama yung pagbusisi
ng environmental and social considerations dun sa criteria na dapat nilang sinusunod when they go into these projects. I am directing the Department of Transportation to fast-track the completion of the MCRP and observe the highest quality standards as we complete this railway project. So nakautang na nga yung gobyerno, 'di ba, ng 2.7 billion US dollars mula sa Asian Development Bank para sa civil works ng MCRP. Tapos may 2 billion dollars din mula naman sa JICA para sa mga bagon ng tren at consulting services para sa project. So actually sa tayo nakausap natin yung NSCR Extension Project Manager, si Narciso Preclaro Jr. So ang explanation niya naman sa atin, parehas na sa sinabi mo kanina, na para magsimula ng any construction, kailangan matanggal muna yung mga structure na dadaanan ng riles. At kasama doon syempre yung mga bahay, yung mga puno, pati yung mga businesses na madadaanan. And ito yung paliwanag niya sa atin. You need those areas to be collected and consolidated for you to do any meaningful work. Kasi otherwise, magiging para siyang shotgun na patse-patse yung gawa. And that's not really conducive for construction work. The slow progress rate nila is because of a lack of right-of-way. The workable area sa kanila is nasa 30% pa lang out of the supposed 100%. 30% pa lang workable area in their right-of-way. So, dun sa area na sinabi nga natin sa San Fernando at saka Angeles, ang explanation niya talaga is kung bakit mahirap dun or mabagal dun sa parte na yun ay dahil sa lack of right-of-way. Kasi nga, mataas or marami ang informal settlers dun sa area na yun. At kailangan na makompensate sila, mabigyan sila ng lot, tinatawag na lot acquisition offer, bago sila mapaalis doon sa mga bahay nila na dadaanan ng bilis. Pero, dahil mga journalist tayo, we wanted to know more, di ba? Gusto nating maintindihan, ano pa ba yung ibang mga nakapagpabagal doon sa project. So, ito na yung nalaman natin mula naman sa National Economic Development Authority. So, sabi ng National Economic and Development Authority, na yung nag-delay ng project ay dahil sa mga parcellary plan na ipinasa ng mga consultants and subconsultants ng DOTR na substandard daw. Itong mga consultant pa na to, Blanche, mga foreign ba sila o local? It's a mix of foreign and local consultants kasi. So ito yung sinabi ni Preclaro, more on that. Part of our land acquisition process is getting the parcellary surveys. Back in 2018-2019, we did a lot of surveys pero there were errors in the data. Tapos mas nahirapan pa kami to do fieldwork and research when the pandemic came. So actually, ano ba yung parcellary survey? Nung narinig namin tong term na to, well, what is that? We just know parcels. Di ba yung dinideliver na your parcel has arrived? Pero actually, yung parcel pala, it's literally a piece of land. And yung parcellary surveys, parcellary map, more accurately, ito yung map na naglalaman ng lahat ng matatamaang structures, whether residential, commercial, industrial, historical, along dun sa structure na itatayo or dun sa project na itatayo or along dun sa alignment ng MCRP. May titulo man o wala yung bahay, it should be there doon sa parcellary map. So, ano bang nangyari doon sa pag-check nila ng parcellary map at ba't sila nahirapan? Come 2022-2023, nung nakakapag-rectify na kami or validate na kami ulit, normal field operations, that's when we realized that there were discrepancies on the ground and what's on the report. So we had to validate the results again and then make necessary rectifications where needed. So it was important na ma-validate yung map na yun kasi nga hindi sila makakagawa ng lot offers kung hindi accurate yung data nila. And kung walang lot offer, hindi makakaalis yung mga nag-o-occupy doon sa right of way or doon sa matatamaan ng riles. And kung hindi sila makakaalis, hindi magsa-start yung construction. Tapos pag walang construction, it sounds so funny.
to say, but it's it's kabit-kabit siya eh. Pag walang Kabit-kabit, yeah. construction, walang trade. So it kind of snowballed or brought a snowball of issues. Lalong-lalo na sa DOTR who had to validate that parcellary map. So, paano ba natin, iiwasan yung mga ganitong mga problema? Ano ba yung mga dapat na ma-improve natin, di ba? In the future, lalo na that we're taking on these kinds of big infrastructure projects, lalo na itong railway na to na it's a long alignment. So, una, syempre, nakausap natin si Undersecretary Timothy John Batan. Siya ang Undersecretary ng DOTR for Planning and Project Development. So, para sa kanya, nung nakausap natin siya, if you ask me what is the single most important thing for the entire infrastructure portfolio, headcount. People, as in number of people, boots on the ground. Pag pinag-usapan kasi yung manpower para mag-validate ng parcellary plans, every parcel of land, ito yung sabi niya. We have to prepare the offers to buy one by one. We have to serve them one by one. We have to convince them, explain to them, no, this is fair, you can accept this, we're not tricking you, this is good for the country, one by one. And nung kumuha kami ng data sa DOTR, ang sabi nila, yung manpower ng MCRP, nung nagsisimula pa lang yan, 2018, 4 lang sila dun sa right of way and site acquisition team nila. So imagine, ang kailangan nilang i-validate na number of land acquisition, according din sa documents ng ADB, is around 45.5 hectares of land. So, kung 4 lang yung tao mo, di ba, parang imaginein mo na lang kung dadaanan mo yung lahat ng yun. Talagang mukhang mabigat para sa DOTR. Tapos, kung titignan mo pa, yung data nila as the years go by, from 2018 hanggang 2024, bumalik sila dun sa 2021 number nila. So, may attrition, parang paglabas ng mga tao over the last 2 years, 2023 and 2024. Kasi ngayon, meron silang 48. Tapos, ang target nila is magkaroon ng 137 na employees para sa ROSA team nila for the MCRP by the end of this year. But, again, the question is that enough to cover the whole 45.5 hectares na kailangan para magtuloy-tuloy yung paggawa ng MCRP? And yun nga, nung kinakausap natin siya, siguro dapat may ratio din, di ba, ng people per parcel, yung people per ISF. Kasi imagine kung ganun ko lang kayong kakonte to cover a huge alignment like the MCRP. Mukhang lugi tayo. Ano pa ba, Blanche? Ano pa yung mga nakikita mong mga pwede pa nilang gawin? Actually, related din to eh. Yung kaninang sinabi natin na inaccurate or yung substandard parcellary maps, kailangan din kasi yung i-validate. And sabi ng DOTR, sabi ni DOTR USEC TJ Batan, it's just validated on an as-needed basis. So yung as-needed na yun, kung meron lang big-ticket infrastructure project like the Malolos Clark Railway project, pero when I heard that, parang naisip ko rin kasi, Nika, isn't that costing us more than if we fix it now? Tapos kesa later. Parang na-realize ko rin na I think ma-justify naman nila when it comes to asking for a budget, lalo na kapag may Senate hearings or House hearings, to get money or really yung targeted people, targeted number of people, and targeted amount of money to check yung parcellary maps na yun. Kasi I doubt the Malolos Clark Railway project or even, kunyari, yung subway, Metro Manila subway, would be the last railway projects na magkakaroon dito sa Pilipinas. I'm sure in the future, marami pa yan at tuloy-tuloy yan. Because we spend a lot on infrastructure anyway. So knowing yung trajectory na yun and knowing yung bagong Pilipinas. Yung dream plan. Yung dream plan. Knowing na may ganong dream plan, may ganong dream, parang wouldn't it be smarter now to have that kind of money? Parang gusto ko lang din idagdag na dun sa parcellary maps, di ba? Hindi lang naman sa on the DOTR's part, napakalaga din nung sa local interagency committee na kausap ng DOTR on the ground, like yung mga local government units. And marami tayong mga nakausap na local
heads, yung City Planning and Development Office head nga ng San Fernando, si Paulo Franco. Ito yung sabi niya. Ang mahirap lang talaga in reality is the process ng DOTR. Ang bagal, the bureaucratic delays sa pag-award ng properties or yung finishing the legalities of this relocation. Ang bagal nila. And may nausap din tayo na sa Angeles, diba? Si Engineer Neil Daquito, na parang in-emphasize niya talaga yung importante ng pagko-coordinate with DOTR and the LGU para din kung mayroong mga magtatamaang bahay, may mga kailangang i-relocate, mga business na kailangang kausapin, yung LGU can support the DOTR in this kind of endeavor, diba? So, hindi lang naman talaga DOTR yung may kagustuhan na ma-validate itong parcellary maps na to. Pero pati rin yung mga tao sa baba. So, halimbawa na lang sa San Fernando, di ba? Sa 3 relocation sites na inaprobohan ng NHA, 2 pa lang yung natatapos. It should be faster sa mga ISF. Basta na-prepare yung social package sila, mabilis lang siya. In terms of the documents. But of course, yung matagal doon is dapat kung lilipatan nila, ready to occupy na. I think that's the pinakamatagal. Dapat ready to occupy. Dapat well-built na yung bahay, no? Na-develop na yung lugar. Meron ng mga services, so may tubig, kuryente. Kasi meron na siyang occupancy permit from the LGU. Doon pa lang de-demolish yung structure na kung saan sila nakatira. Then doon pa lang, after demolish maklear, doon pa lang mag-start yung construction. So, para siyang prerequisite sa college, hindi ka gagraduate kung hindi mo matapos ng tuloy-tuloy yung mga subjects. Kasi yung isa, nagka-problem sila with land reclassification issue. So, ang sinasabi nila doon is, kung nakausap lang ng DOTR yung LGU na ito yung reclassification, ito yung classification niya ng lupa na to, di ba hindi na lang din tayo nagka-problema sa pagpapatayo ng relocation sites na kailangan din ready to occupy na para mapalipat yung mga informal settlers. So hanggang ngayon, nasa 1,000 pa rin yung hindi nalilipat sa Pampanga. Ang sisi, nasa contractor. Pero in reality, DOTR plays a big role dun sa relocation. Paano mag-proceed sa construction si contractor kung di naman siya allowed mag-construct dahil nga may tao pang mayroon pang mga nakatira doon sa tatamaan ng construction. So, pag-usapan natin ngayon yung issue ng right of way. Ayan, napaka malaki niyang usapin pagdating sa infrastructure projects na magkakabit-kabit yan katulad ng sinabi mo kanina. So, meron tayong nahanap, di ba, yung ROSA manual. Can you tell me a bit more about that, Lunch? Basically, yung ROSA manual, it's a manual taking off from the ROSA law, the right-of-way and site acquisition law, na pinirmahan ni dating Pangulong Pinoy. The ROSA manual was released noong 2018 March. So that's 2 years after the law. And it basically outlines everything na kailangan gawin, the processes of right-of-way and site acquisition. Parang from the pre-right-of-way acquisition, during the acquisition, and after that. Even paano mo dapat i-conduct yung parcellary survey, sino-sino dapat yung kasama doon, sino-sino dapat kasama doon sa lot acquisition plans, sino-sino dapat yung pipirma dito sa mga documents na to. Lahat ng yun nandun sa ROSA manual. Tapos, kung matandaan nyo, it was released in 2018. But that means na it was released almost 2 years or 2 years after simulan ng JOIN, yung binanggit naming Japanese firm kanina. Almost 2 years after nila simulan yung feasibility study on the MCRP. And it was released a year before magkaroon ng funding or umutang yung government for the MCRP. So ngayon, the question for me is, hindi klaro kung binding ba yung manual, yung ROSA manual na yun. Parang gano'n siya dapat sundin. Is it just a guiding thing? Kasi nga manual, di ba? Or paano natin hahabulin or papanagutin
yung mga tao na hindi sumusunod dun sa guidelines. So, for me, that aspect could be clearer, at least dun sa side ng implementation ng DOTR. And, ayun, Nika, what else? Yeah. I think dito rin papasok yung binanggit ni Yusek Batan sa atin, yung tinatawag nilang Transport Project Preparation Guidelines. Ninote din kasi niya sa atin, di ba, na this would probably be the first time that the Philippines would undertake a huge alignment sa railway project. So, parang kailangan meron silang klarong batayan kung ano ba yung magandang i-investan ng NEDA, kumbaga ano ba yung magandang pagtuunan natin ng pansin when it comes to infrastructure projects. And yung sinasabi nga niya, yung TPPG or yung Transport Project Guidelines, that would once and for all set yung clear standards dun sa transport projects para malaman natin kung ano yung level of detail that's required sa isang feasibility study pa lang na kailangan dun sa pag-acquire ng right-of-way, yung site acquisition, all that. All those details, kailangan klaro siya para pag nag-submit ng proposal, itong DOTR, na ito kailangan namin ng investment for this, tapos in-approve siya ng NEDA, sigurado sila na may magandang balik sa mga Pilipino. Hindi yung lumalaki yung costs niya as we go along with this project na dahil na-delay siya or dahil hindi nagagawa ng maayos yung mga dapat na components na kasama pala doon sa planning nung project. So, halimbawa sa ADB, di ba, meron silang tinatawag na cost-benefit analysis para sa mga projects na they undertake. So, ito, yung cost, sa cost-benefit analysis nila, nung tinignan nila yung kung magkano ba dapat na yung net benefit natin na nakukuha from the MCRP, had it not been delayed for at least 4 more years. 2024, dapat nasa 190.5 million US dollars na siya. 2025, dapat for 349.6 US dollars. Parang itong forecast nito, na ito, yung mga economic indicators na to, yung mga cost-benefit analysis na yan, it factors into your decision-making as an institution, as a policymaker. Is this worth the Filipino people's money? Diba, as we did the research, parang I keep going back dun sa, nalaman natin na ni-request ng Duterte administration na gawin niya yung feasibility study pero gusto namin matapos to within the Duterte administration. Every administration, every president only has 6 years to do what they want. And so knowing na you only have 6 years, you should spend it wisely. Lalong-lalo na dun sa mga feasibility studies. But since hindi nga na-cover ng feasibility study yung environmental and social impact, parang hinating sa akin na undermine yung consideration ng environmental, economic, and human costs nitong project. Tapos on the side naman of policy making, I think pwede nating ma-urge yung executive branch or even the national government agencies na dapat hindi lang siguro magsa-stop sa guideline. Kasi I think guidelines could be scrapped. Guidelines could be revised. Guidelines could be amended para siguro ma-exclude or include some of the things that should be included or excluded. Pero if it's a law, compelled yung lahat to follows. Siguro parang kailangan din nating i-emphasize yung point na yung joint na feasibility study na kinonduct nila noong 2016 up to 2017, yung main na purpose niya, yung sinay nila ng Memorandum of Understanding at the time, sabi dun sa report ng JICA, is to help the Philippine government decide whether or not to implement this project. So parang, syempre diba, parang if you have that feasibility study and it was, it had some discrepancies na dun sa data na ginamit and pati dun sa mga parcellary maps. Ang tanong ko naman sa Philippine government is, what was the decision-making calculus, diba? Parang is it just the fact that they wanted to satisfy yung gusto ng Duterte government na matapos siya within his term?
So parang ito, babalik at babalik tayo doon sa sinabi din ni Yusek PJ sa atin na minsan sa mga infrastructure projects, we are optimistic at setting deadlines. Optimistic na 6 years lang meron si Duterte. 6 years lang meron yung bawat presidente. So parang in that 6 years, realistically, kaya mo ba talagang matapos or ma-verify or magawa lahat ng kailangan mong gawin para mabuo itong dream na ito? So parang kumbaga, just to emphasize din yung importance ng planning when it comes to railway projects na hindi pwedeng magbabase lang tayo dun sa mga political statements na hindi natin tinitake into consideration yung realities on the ground. Kasi the reality is, there are people who are going to have to leave their houses. There are families that have to uproot their lives for this railway project to happen. So parang to not be able to consider those realities, I think is, to say the least, an injustice to them. Kasi nga, hindi sila na-consider eh. Dahil gusto lang natin na mangyari tong project na to. Sabi mo nga, it's an injustice to everyone involved na nakalimbo yung estado mo. Estado ng bahay mo, estado ng pangarap mo, estado ng buhay mo. When parang on day one, it could have been prevented on the part of the government and also for the consultants in the future. That's something that you can act upon. So, why not let's start it now? As we complete this railway project, by the time it is completed, expect that our people, especially those from Central Luzon, will greatly feel the impact of our build program. Naghihintay naman na tayo for something better. Di ba? Yung mga nakausap nating ISF, naghihintay naman na sila. Pare-pareho nating gustong maranasan yung connectivity na gustong i-provide ng North-South Commuter Railway, ng Malolos Clark Railway Project. Pare-pareho nating pangarap na magkaroon ng more dependable transport system. Sa part naman ni City, gusto na namin ma-experience yung train. Imagine you can go to Divisoria in a matter of 45 minutes kung maganda yung access namin sa mga main commercial districts ng Metro Manila.